Kung may time machine ka, ano ang una mong babalikan? Yung first love mo? Yung panahon na 5 piso lang ang fishball? O baka yung oras na hindi ka pa nahuhuli ng nanay mo sa Dota o ML hanggang alas 3 ng umaga? Welcome sa video na to! Today, pag-uusapan natin ang The Time Machine. Yung 2002 movie na based sa classic novel ni H.G. Wells. Hindi lang to tungkol sa makina na umiikot at umiilaw, kundi tungkol sa regrets, sa future ng sangkatauhan, at kung bakit minsan, kahit anong gawin mo, hindi mo kayang baguhin ang nakaraan. Pero syempre, may jokes tayo on the side, so buckle up. Kasi magti-time travel na tayo. Quick info muna. The Time Machine 2002 ay directed by Simon Wells. Apo siya ng mismong H.G. Wells na nagsulat ng original novel noong 1895. Talk about family legacy, di ba? Starring si Guy Pearce bilang si Dr. Alexander Hart Degen, Samantha Mumba as Mara, Mark Addy as Philby, at syempre, Jeremy Irons bilang Spooky na Uber Morlock. Genre, sci-fi, adventure, action, may konting romance at existential drama. Basically, halo-halong ulam. At ang central question ng pelikula, kung kaya mong baguhin ang nakaraan, dapat mo bang gawin? Okay, eto na. Spoilers ahead, pero let's break down the story. Simula, 1899, New York meet Dr. Alexander Hart Degen. Isang scientist na medyo absent-minded pero brilliant. May fiancé siya na si Emma. Happy couple vibes, pero isang gabi, habang nasa park sila, tragedy strikes. May magnanakaw, nagkagulo, at namatay si Emma. Heartbreak agad. Obsession phase. Dahil sa guilt at lungkot, ginawa ni Alex ang isang time machine. Ang goal niya, bumalik at iligtas si Emma. So, gumana ang machine. Bumalik siya sa araw ng insidente. Pero kahit anong gawin niya, may ibang way para mamatay si Emma. Parang sinasabi ng universe, "Brah, fix na yan. Hindi mo pwedeng baguhin." 2030 at 2037. Hoping for answers. Frustrated. Alex fast forward sa future. Una, taong 2030. Nakipag-usap siya sa isang holographic librarian, si Vox 114 na parang Siri na may PhD. Tinry niyang hanapan ng sagot. Paano baguhin ang nakaraan? Pero sabi ni Vox, nope, wala pang science para dyan. Jump ulit sa 2037. Pero malas, may lunar accident. Nasira ang buwan at dahil dun, parang na-apocalypse ang Earth. Lesson, huwag basta-basta mag-drill sa buwan. Fast forward pa, 800,000 taon nagising siya sa super layo ng future. Taon 800 at 2,000, 700 at 1. Dito, may 2 species ng tao. Eloy, mga simple, peaceful people na nakatira sa mga cliffside villages. Morlocks, mga pangit na monsters na galing sa ilalim ng lupa. Basically, parang aswang DLC ng tao. Nakilala niya si Mara, isang Eloy na marunong mag-English, at si Kaylen, kapatid niya. Siyempre may konting romantic tension. Kasi, kung trapped ka sa year 800,000, wala ka ng ibang love life options eh. The Morlock Conflict. Dito nalaman ni Alex na hindi lang basta monsters ang Morlocks. May Uber Morlock, Jeremy Irons, na super evolved at telepathic. Siya yung mastermind. Inexplain niya na hindi mo pwedeng baguhin ang nakaraan. Kasi kung nagawa mo, hindi ka na gumawa ng time machine sa future. Paradox, bro! Tapos syempre, Mara gets kidnapped. Standard movie rule. Kailangan may rescue mission. Alex, pumunta sa underground lair, nakipaglaban sa Uber Morlock at nagkaroon ng time machine showdown.
climax and ending. In the end, natrap si Uber Morlock sa time machine at nag-rapid aging hanggang mamatay. Alex then used the machine para sirain ang Morlock's lair. Nakatakas si Mara at Kal-El. Pero sacrifice, hindi na siya makakabalik sa past. So, Alex stayed sa future kasama ng Eloy, building a new life. Meanwhile, back in 1903, his friend Philby and Mrs. Watchit nag-usap tungkol sa pagkawala niya. Bittersweet ending. Kasi kahit hindi niya nailigtas si Emma, natagpuan niya ang bagong purpose. Okay, thoughts time. Paradox logic, ang sakit sa ulo. Gusto mong baguhin ang nakaraan, pero kung nagawa mo, paano ka nakarating sa point na gumawa ng machine? Classic time loop headache. Parang kapag sinabi mong, bukas na ako mag-aaral, pero pagdating ng bukas, sinabi mo ulit, infinite loop of procrastination. 2030, Librarian Vox. Honestly, MVP siya. Imagine mo may AI hologram na walking Wikipedia na walang subscription. Sana all, Eloy versus Morlocks. Ang laki ng contrast. Yung Eloy, chill sa bundok. Yung Morlocks, parang zombie or troll na pinakawalan sa ilalim. Para siyang survival game, DLC. Easy mode sa ibabaw, nightmare mode sa ilalim. Uber Morlock. Props kay Jeremy Irons. Ang lakas ng villain aura. Pero admit natin, parang medyo out of nowhere yung speech niya about paradox. Like, bigla siyang naging time philosopher bago mag-away. Alex at Mara. May konting romance pero aminin natin medyo awkward. Imagine mo, iniwan niya ang 1,899 na New York society life para maging Boy Scout leader ng taong 800,000 Eloy Village. Commitment yon. Now, how was the movie received? Rotten Tomatoes score, meh. Around 29% critics. Sabi nila, good visuals, weak story. Pero may mga viewers na nag-enjoy. Kasi kung fan ka ng sci-fi at time travel, entertaining pa rin siya. What works? Emotional core, guilt, regrets, acceptance, visual transitions ng time travel. Cool montage ng decades flying by. The concept of fixed events. Very thought-provoking. What doesn't work? Rush pacing sa dulo. Morlocks medyo generic monster vibes. Some logic holes, like paano natuto ng English ang Eloy. So anong lessons dito? Hindi lahat ng bagay is mababago, kahit may machine ka pa. Ang mahalaga, acceptance. Science can't fix everything. Minsan puso ang kailangan, hindi equations. Knowledge is power. Si Vox 114 ang nag-represent ng pag-asa para sa future generations. And most importantly, huwag basta i-mess up ang buwan, guys. Baka magka-apocalypse tayo. Yon, mga ka-time travelers. The Time Machine 2002. Isang sci-fi adventure na puno ng what-ifs at paradox headaches. Hindi siya perfect, pero it makes you think, kung may time machine ka, gagamitin mo ba? At kung oo, para saan? Kung nag-enjoy ka sa breakdown na to, smash that like button, subscribe at i-click ang bell para updated ka sa susunod na video. Comment down below. Kung may time machine ka, anong taon ang pupuntahan mo? Ako? Siguro 2002 para bumalik sa panahong wala pang load expiry. Good times. Salamat sa panonood and see you sa susunod na trip. Hopefully, hindi 800,000 taon sa hinaharap